Sa bidyong ito mga boss, pag-usapan naman natin itong command na object snap dito sa AutoCAD, no? O yung tinatawag na OSNAP. Itong tatlong option ng object snap, yung apparent intersect, yung from, at saka yung extension. Yan yung tatlong option ng object snap na pag-uusapan natin. Napaka-importante po ng object snap na yan para maging accurate yung drawing natin. Kaya lang mga boss, bago natin na umpisahan yung topic natin tungkol sa object snap dito sa AutoCAD, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel pala, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe. Pero isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Ang unang pag-uusapan natin mga boss, etong object snap or OSNAP, apparent intersect. Eto mga boss, halimbawa meron tayong dalawang line. Eto, kung mag-i-intersect ito, tapos gagawa tayo ng line doon, pwede nating magawa yan ng mabilisan using object snap apparent intersect. So, paano magawa yan? O magla-line tayo and then enter. Tapos, shift and right click tayo. So, na-discuss ko naman para makuha yung mga option ng object snap. Ngayon, ang gagawin natin, kiklik natin itong apparent intersect. So, ngayon, kung titingnan natin yung command line, first point, nanghihingi siya ng first point, i-click natin ito. Yung second point naman, click natin ito. So, ito na yung start ng line natin. And then, i-click ko siya. So, nakagawa na tayo ng line na kung mag-i-intersect yung dalawang line na ito, meron tayong line doon, Para ma-check natin na itong apparent intersect na ito, tama, pwede naman nating i-check yan using delay command, So, delay, tapos select ko lang yung dalawang line. Ayun, nag-intersect siya ron sa point na yon, pero dyan nag-start yung line natin. Ayan yung apparent intersect mga boss na option ng object snap, Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, ito namang object snap na yung option niya ay from, Ngayon, paano magawa ito? Halimbawa, meron tayong circle dito at magka-copy ako, So, sa quadrant to quadrant distance niya, halimbawa, 2 meters yung distance niya, So, para magawa yan, gagamitin ko yung object snap from option, So, seselect ako itong circle na ito, then copy. Pagkatapos sa base point ako rito, ngayon yung first point niya dito, gagamitin ko yan from, Shift right click, gagamitin natin itong from na option ng object snap. Ito yan, Ay kiklik ko ito from sa quadrant na ito. Tapos kung papansin nyo mga boss, may dash line na makikita doon, So, yung direction to the right, o itatype ko na 2. From sa quadrant na ito, papunta doon, 2 meters. Type ko lang 2, then enter. Ayun yan, Ibig sabihin, nag-copy ako. Yung quadrant to quadrant, 2 meters yung gap niya. So, para ma-check natin kung tama itong gap na ito na 2 meters, i-dimension natin. Click, quadrant to quadrant. Ayun yon, 2 meters siya, Ngayon, kung gagawin ko uli yan, dito naman sa kabila, Ang gusto ko naman, distance naman ng dalawang circle, 3 meters naman. So, parang review lang mga boss. Select ko lang ito, then copy. Then, base point ako rito. Pagkatapos, shift right click, kunin ko uli yung from. Ang from natin dito sa quadrant na ito. Tapos, magmula rito hanggang doon, itatype ko ngayon, 3. Then, enter. Ayun, So, yung distance nito, 3 meters ito, So, check ko lang. I-dimension natin. Ito yun mga boss. So, ibig sabihin, tama yung ginawa natin dito sa object snap or OSNAP from option, Ngayon, ang susunod na option ng object snap, ito namang object snap extension option, So, paano gawin yan? Halimbawa, magla-line ako rito.
Tapos auto off ko lang. Ayun, no? So, ang gagawin natin, iparehas na lang natin yung kulay dito, no? Para, yan, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa ako ng susunod na line na parehas yung angle nitong ginawa nating line na ito, dito sa kabila, pero may gap siyang 1 meter, no? Tapos, yung susunod na line na ito, 3 meters siya, no? Ayun, 3 meters yung haba niya, pero may gap siyang 1 meter. So, dyan natin magagamit mga boss itong object snap extension, no? So, siyempre maglaline muna tayo, then enter. Pagkatapos yung first point, ngayon ang gagawin natin, shift right click. Hanapin natin ngayon dito yung extension option, no? Ngayon, i-click natin ngayon ito, yung dulo ng line na ito, tapos galawin natin yung mouse, no? Pansinin nyo mga boss, ayan, no? Meron siyang parang dash line na lumabas na parehas yung angle, no, nung line na guide natin, no? So magmula rito hanggang doon, pwede na ako mag-type ng gap na 1 meter, no? Then enter. Ayun yung gap, no? Ngayon, i-click ko ulit to. Kung mapapansin nyo, galawin ko uli yung mouse. Ayun, meron na yung gap, oh. Kaya lang this time, line naman ang nakikita natin, no? Pwede ko nang i-type ngayon. Parehas naman yung angle ng guideline natin. O i-type natin ngayon 3. Then enter. O ayun na yung length na 3. Pero ang angle nito at saka angle nito parehas, no? Ito naman 3 meters ito. Ang gap na ito is 1 meter. So para ma-check natin kung tama yan, ang gagawin natin, mag-dimension tayo. Align, no? End to end dapat 1 meter ito. So ayun yung 1 meter, oh. So, ibig sabihin, tama, no? Yung gap na yon, ginaya natin. Ayun, no? Ayun, dito sa susunod, dapat 3 meters ito, no? So, dimension tayo uli. Dapat ito, 3 meters ito. So, ayun mga boss, tama uli siya, no? So, ayun yung object snap extension option, no? Ngayon, kung halimbawa, gagawa uli ako dito, sa may taas na ito, mayroon siyang gap na 3 meters naman, no? Tapos, ang haba naman ng line natin na ganito ay 5 meters. Pwede rin yun mga boss, no? So, parang review lang, line, enter. Pagkatapos shift right click, ang kukunin natin yung extension. Ito, yung option na yan. Tapos, itatapat lang natin yung mouse natin dito. Huwag nating i-click mga boss dahil lang hahanapin lang natin itong yung nag-anong yan, no? Nag-project na yon, no? Tapos galawin natin yung mouse pataas. So ang itatype natin ngayon, yung gusto nating gap na 3 meters, no? O type natin 3, then enter. So magmula rito hanggang doon, 3 meters yan, no? Ngayon, galawin natin yung mouse. O halimbawa, gusto ko 5 meters naman yung length ng line. O type ko 5. Then enter. So ito yon, no? Ang gap na ito ay 3 meters. Pagkatapos, ito namang line na ito, ang haba nito ay 5 meters. Pero ang angle ng line na ito at saka angle nito, magkaparehas lang yan, no? So para ma-check natin tama, no? Yung 3 meters ito, kailangan i-dimension natin. Ang gagamitin nating dimension, yung dimension aligned, no? So click natin yung end to end. Ito mga boss, 3 meters siya, no? Ngayon, ito naman, i-dimension din natin, dimension aligned. Tapos, end to end, dapat 5 meters ito. So, 5 meters siya mga boss, no? So, ibig sabihin, yung pinanggagawa natin ay tama, no? So, ayan yung mga object snap mga boss na ang option ay apparent intersect, object snap option is from, at saka yung object snap option na extension. So, importante yung tatlong yan mga boss. Kung nagustuhan nyo pala itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.